Ikaw ba ay may ekstrang pera at naguguluhan kung saan ilagay? O ikaw ay nag-iisip kung anong investment ang dapat mong subukan? Tandaan, hindi na tayo pabata pa. Kailangan na paggalawin natin ang ating pera habang tayo ay may oras pa. Habang lumilipas ang panahon, tumataas din ang bilihin. Huwag mong hintayin na mahuli ka. It's not too late yet. That's why I created this channel. Kaya, don't forget to subscribe. So, kung ikaw ay naguguluhan at nag-iisip kung anong investment, well, this video is for you. Kaya, simulan na natin at pakinggan mo ang number 4. Dahil kailangan ito ng lahat, especially ikaw. Iba't ibang type of investments for beginners. Una, lupa. Lahat naman siguro tayo ay aware na tumataas ang value ng lupa along the way. Bakit tumataas? Dahil sa developments na nangyayari. Habang tumatagal, madami ding improvements. Kaya kung napapansin mo, bakit mahal ang lupa sa city compare sa probinsya? Kasi develop ito at maraming tao. Sa paglipas ng panahon, madaming nagbabago. Kaya yun din ang sanhi na nagmamahal ang lupa. Kung noon, ang isang lugar ay kunti pa ang pamamahay. Lubak-lubak ang daan at wala pang infrastructure. Ngayon, malapit na sa pamilihan. Highway na ang daan at super convenient sa tao. Kaya mas mabuti na mabibili mo ito ng maaga at mauunahan ang market trends. Sa pagbili ng lupa, mayroong mga bagay na dapat mong tingnan. Gaya ng maayos ba ang papeles? Siya ba talaga ang may-ari? Siguraduhin mo na matatransfer ang ownership sa iyong pangalan. At isa pa, may access ba? Paano ka makakapunta sa lupa mo? Kumbaga, dapat may right of way ang bumibili. Ilan lang yan sa mga bagay na dapat mong i-consider at marami pang iba. Pangalawa, rental properties. Kung meron ka ng lupa, ay aba, patayuan mo na ito ng rental business. Ito ay low management, in demand, at pwede kahit saan ka man physically. Kahit nasa abroad ka, ay pwede mo itong gawin. Gawin mong passive income ang iyong rental property. Every month, may tatanggapin kang bayad sa mga tenants. Kahit malayo ka, ay pwede mo itong pagkakitaan. Ang galing, no? Isipin mo yon, every month may pumapasok sa'yo na pera. Ayun nga lang, kailangan mo din ng malaking kapital. For renovation, construction, pagtambak ng lupa, or mag-hire ng engineer. High reward ang business na ito. Kaya, high risk din. Lalo na kung well-developed ang lupa, mas mahal ang renta. Kaya, mababawi mo din ang iyong kapital over the years. Ang cons lang, sabi ko nga, huge capital. Need din ang maintenance, may property taxes, at kailangan na masuri mabuti ang mga tenants. Pero huwag kang mag-alala. Lahat naman ng business or investment ay may disadvantages. Kaakibat nito ang pagsusugal. Hindi mo alam kung mananalo ka kung hindi mo susubukan, di ba? But of course, palagi kong sinasabi, do enough research bago ka man tumalon sa isang investment. Pangatlo, stock market. Kung gusto mo ang digital assets at walang overhead cost like rent, employee salary, and utilities, then ang stock market ang nababagay sa'yo. Sa ganitong investment, kailangan mo lang ng internet connection, cellphone or laptop, and knowledge about stocks. Hindi mo kailangan na maging hands-on all the time dahil may fund manager na tumutulong sa'yo kung index fund ang napili mong kategory. Pero kung individual stocks naman, then ikaw ang pipili ng company na gusto mong pag-investan. Pero kung gusto mo ng masusing paliwanag, check this video. Diyan mo malalaman ang kaibahan nila sa isa't isa. Pwede mong gamitin ang GCash as your platform to invest. Madami namang broker na pwede mong paglagyan. Pero dahil gamit na gamit ko ang GCash at affordable ang investment dito, isa ito sa napili kong paglagyan. Again, check this video para maintindihan mo ng mabuti. Dahil sa pag-invest sa stock market, ikaw ay part owner ng isang kumpanya. Sa pamamagitan ng pagbili ng shares, ikaw ay tinatawag na shareholder. Kung may kita o tubo ang isang kumpanya,
ikaw ay makakatanggap ng dividends. Pang-apat, skills at kaalaman. Ang dalawang ito ay pinakamahalagang investment at dapat meron ang lahat. Ito ay pundasyon ng tagumpay. Kung sugod ka ng sugod, pero wala ka namang knowledge sa isang bagay, malaki ang chance na ikaw ay matatalo. Ihahalin tulad na lang natin sa sundalo. Kahit marami or batalyon pa silang susugod sa kaaway, kung wala namang bala ang kanilang armas, siguradong talo pa rin sila at mamamatay. Ganyan din sa negosyo, investment at pagiging entrepreneur. Kapag wala kang kaalaman, matatalo ka. Kahit napakaganda pa ng iyong ideya, pero wala kang alam sa kalakaran at hindi ka handa, malaki ang chance ng pagkalugi. Kailangan ang kaalaman sa pagpatakbo ng negosyo or investment. Kaya, huwag kang manghinayang na mag-invest dito. Pagdating naman sa skills, ito ay natutunan. Pwede kang mag-attend sa seminar or workshop or training upang mahasa ang iyong kakayahan. Dapat willing kang mag-explore at matuto sa iba't ibang bagay. Kailangan mo ito upang mag-stand out sa iba. Ang skills ang paraan kung bakit kanila makikilala. Kaya bago mo man simulan ang ibang investment, unahin mo munang i-develop ang iyong skills at hasain ang iyong kaalaman. Upang kahit anuman ang iyong pasukin, ikaw ay handa at alam mo na ang iyong gagawin. Maprotektahan mo pa ang iyong sarili sa posibleng pagkabigo. Narinig ko nga sa isang millionaire, the fastest way to make million is not to start a business, but is to make yourself have enough knowledge that you can create as something valuable for 1 million. See, ganyan sila mag-isip. Panglima o huling type of investment na pwede mong subukan ay ginto. Sa investment na ito ay may nagawa na akong video. Dito, tinalakay ko ang iba't ibang katanungan at doubts sa pag-i-invest sa ginto. Malalaman mo din dito kung worth it ba o hindi. Ang ginto kasi ay timeless siya. Ibig sabihin, lumipas man ang maraming taon, ito pa rin ay kilala, tinatangkilik at binebenta. In short, hindi nawawala sa uso. Patok pa rin sa masa at hindi lang locally ha, but worldwide. Pwede mong ipamana or itago for future rewards. Kailangan mo lang sa investment na ito ay safe storage. Make sure na ang iyong pagtataguan ay secure. May lock, tuyo ang lagayan, at dapat organized. Kung naguguluhan ka sa presyo, bigat, returns at iba pa, this video can help for you. Isa din akong gold investor, kaya may idea ako sa investment na ito. Ang nagustuhan ko dito, kahit gamitin mo ay tumataas pa rin ang value. Basta panoorin mo na lang ang vlog ko kung interesado ka din na pasukin ito. Ilalagay ko na din ang link sa comment section. Ang pag-e-invest ay dapat pinag-aaralan. Binibigyan ng panahon at may pasensya. Hindi pwede na nag-invest ka today and expect mo bukas na profitable ka. Kaya dapat naiintindihan mo ang investment. Kapag may alam ka, meron ka ding peace of mind. Huwag maniwala sa sabi-sabi o haka-haka. Bagkos, pag-aralan ito at hasain ang iyong sarili upang matuto. Wala namang overnight success Lahat pinagpapaguran at tinatrabaho. Ang investment, sabi ko nga, passive income. Nagbibigay sa iyo ng freedom habang gumagawa ka ng ibang bagay. Nagbibigay din ito oras sa pamilya dahil sa flexibility. Kapag meron ka nito at sapat na, hindi mo na kailangan magtrabaho sa iba. Ikaw pa ang boss sa sariling mong negosyo at investment. At ang mas maganda, nag-generate ito ng recurring income. Habang bata ka pa, ay simulan mo na ito. Dahil tandaan, the clock is ticking. The question is, are you becoming a person you want to be? Kaya bago tayo magtapos, kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. And by the way, kung natulungan kita, leave a comment. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.